Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Nikola Jokic ay arguably ang best player sa NBA the last 5 or 7 years. May argument nga na kung marami lang siyang fans o kaya naman mabenta siya sa madla o kaya naman sinasabi din ng iba na kung Amerikano lang nga daw ito, malamang ay nanalo na siya ng 5 sunod na MVP. The last 5 years nga ay nag-average siya ng 28 points, 13 rebounds and almost 10 assists per game on more than 60% shooting sa field and 39% shooting naman sa 3-point line. Literal nga na mga pang greatest of all time ang stats na yan. Subalit si Jokic ay may isang championship pa lamang. Sa usapang best centers of all time ay dito nga siya naiiwan kapag kinukumpara siya kay Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar at Hakeem Olajuwon. Ganun pa man dahil sa magkakasunod na palpak na kontrata na binibigay ng Denver Nuggets front office sa kanilang mga players, posibleng mahihirapan nga si Joker na sundan pa ito dahil talagang nauubos ang kanilang cap space sa ilan lamang na players. Halimbawa si Christian Braun na nagtala ng ganitong mga stats last season ay binigyan nila ng 125 million na kontrata. At dahil sa kontrata na ito ay hindi na nga nila kinayang mapanatili pa si Russell Westbrook noon at Peyton Watson ngayon. Si Nikola Jokic nga at si Watson ay may maganda sanang tandem. Para sa playmaker na tulad ni Jokic ay mabilis niyang nahanap ang tulad ni Watson. Malaking tulong din ito sa depensa at sa buong team in general ng Denver Nuggets. Kaya naman napaaga ang kanilang playoff exit nang magtamo ito ng injury. First round exit nga sila mga kaibigan. Dahil sa kontrata na ito ay hirap nga sila na gumawa ng mga big time free agent moves. Tila ba matapos na magkampiyon ay nag-relax ang front office ng Denver Nuggets. Trinade nila si Michael Porter Jr. na malaking piece nila sa pagkampiyon at perfect complementary piece sa style of play ni Nikola Jokic na madalas nakakatanggap ng double team. Kaya naman ang solid na shooter na tulad ni Michael Porter Jr. ay saktong-sakto nga para kay Nikola Jokic. Trinade din nga nila si Peyton Watson ngayon dahil binigyan nila ng 125 million contract si Christian Braun. Hinayaan lang din nila na umalis sa team sila KCP at Bruce Brown na dalawang malaking parte din ng kanilang pagkampiyon. At hindi nga pwedeng makampante ang Denver Nuggets dito dahil nasa prime nga ng kanyang basketball career si Nikola Jokic. Bagamat malabo naman na umalis si Joker sa Denver, hindi pa nga siya pumipirma ng kanyang contract extension. At kapag hindi talaga siya pumirma ng contract extension, ang ibig sabihin nito ay magiging free agent siya next off-season. Pwede siyang bumalik sa Nuggets on a much bigger contract. Subalit binibigyan nga nila ng tsansa ang ibang mga team na hikayatin o i-recruit si Nikola Jokic. Tiyak na pagpasok ni Nikola Jokic sa free agency ay lahat ng team ay handang mag-offer sa kanya ng kontrata at isa na nga dito ang Los Angeles Lakers na talagang nakaabang kay Jokic 2027 free agency ayon sa multiple reports sa mga big networks sa tulad ng Basketball Forever, ESPN at iba pa. At papangunahan nga ni Luka Doncic ang recruitment sa kanyang matalik na kaibigan ang 3-time MVP. Lalo na kapag nagkaroon ng disappointing season ang Denver Nuggets ngayong taon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?